Una sa lahat, hindi ako magpapakalat ng fake news dito. Legit ang sasabihin ko, documented, my source ako. Hindi tulad yung mga DDS. Okay, sasagutin ko lang yung sinabi ni Vice President ha. Nagiging basura na daw ang estado ng Pilipinas ngayon. Wow, coming from you. Okay, recap lang tayo. Sino bang unang nagkalat? Di po ba kayo? Magdadalawang taon pa lang kayong nakaupo bilang Vice President. Naglulustay ka na ng sandamakmak na kaban ng bayan. Kaya ka na-impeach. Mapunta naman tayo sa tatay mo bilang presidente. Nung nakaupo siya, pinagtanggol ba niya ang West Philippine Sea? Hindi. Bagkus naging pro-China siya. Kumuha siya ng economic advisor niya, Chinese. Di ba isang kalapastanganan nito? Sa kapwa nating Pilipino? Di ba? Recap lang ito. Nagpatupad siya ng war on drugs. Okay. Marami nang patay, mga mistaken identity. Kaya siya napunta sa The Hague. Okay, nung naupong presidente si Bongbong Marcos, unang pagkakaupo pa lang, alam mo pa sinasabi niya? May adik tayong presidente. May bangag tayong presidente. Ayan. Kayo ang sumisira. Kayo ang budol. Kayo ang sumisira sa gobyerno ng Pilipinas. Sa totoo lang. O anong nangyari sa kapatid mo? O, di ba? Si Pulong. Na-involve siya sa shipment ng shabu. Di ba? Wow. To the highest level, no? Sa estado ng Pilipinas ngayon, sino ang nagkakalat ng basura? Di ba kayo malinaw, mga Duterte? Pati pang remit, zero, kailangan zero remittance. Mahal namin ang Pilipinas, mahal namin ang aming pamilya, magpapadala kami kahit milyon. Hindi kami brainless, may utak kami. Naawa ba kayo kay Duterte? Pakinggan niyo muna to. Inulugmok niya sa utang ang ating bayan mula 6.09 trillion pesos, lumobo sa 13.42 trillion pesos ang utang natin. Mahigit pa sa doble yan. Kinurapot niya ang pondo na para sa pandemic response. Yan ang 41.4 billion Pharmaly scandal. Habang namamatay sa pandemic ang ating mga kababayan, sila nagpakasasa. Inataas niya ang presyo ng gasolina dahil sa train law. Dahil dito, tumas din ang presyo ng bilihin at ang pinaka-apektado ay ang pinakamahirap na sektor ng ating lipunan. Pinabayaan niya ang soberanya ng ating bansa, naging sunod-sunugan sa China at hinayaang sakupin ng West Philippine Sea. Pumasok rin sa predatory loan traps ng China ang administrasyon ni Duterte. At ang pinakamabigat, siya ang utak sa madugong drug war na pumatay ng halos 30,000 Pilipino. Karamihan sa kanila ay pawang galing sa orphan poor. Yan, alam niyo na, naaawa pa ba kayo kay Tiong?